Let us give agad a clap of praise sa buhay po ng ating beloved pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. Glory. Hallelujah. Praise God. Praise God. And now let's go to the chapter 2 of the book of Ephesians. And I entitled it From Death to Life. So makikita po natin dito yung dati nating kalagayan, ano ang ginawa ng Diyos sa atin, at ano ngayon ang ating kalagayan. So kinakailangan maging malinaw sa atin kung ano po yung dati nating kalagayan, sapagkat kung ito po'y malinaw sa atin, talagang mamamangha tayo sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. O ang sarap pong mabuhay na araw-araw ay namamangha sa kadakilaan ng Diyos. And we go deep in amaze with God and His work habang tayo po'y lumalalim sa kaalaman o pagkaintindi sa mga bagay na ginawa niya. So here in Ephesians chapter 2, verse 1, what we were, ano ba ang ating kalagayan nung hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon? Nung wala pa tayo sa Panginoong Hesus. Tayo'y nasa relihiyon pero wala tayong relasyon sa Diyos. So during that time, we believe that there's God but we have no relationship with God. At yan din po ang nangyayari sa marami sa mga kababayan natin sa panahon ngayon at maraming tao sa buong mundo. Many people believe that there's God, but they have no relationship with God. They have no connection with God. Wala sa puso nila ang Panginoon. At ang sinasabi po dito sa ating pong babasahin ay tayo ay mga patay. Ang sinasabi po dito ni Pablo sa verse 1 na kayo nooy mga patay. Sinasabihan po niya yung mga hentil. So para bang ine-exclude niya yung mga Hudyo, pero makikita po natin dito na maging sila man ay katulad din ng mga hentil na itinuturing ng mga Hudyo na marumi. No? Kasi kapag hindi ka belong sa mga Hudyo, ikaw ay marumi sa kanilang paningin. Sapagkat inaakala nila na sila na binigyan ng kautusan at namumuhay sa ilalim ng kautusan ay matuwid sa mata ng Diyos sa kanilang pag-aakala. At yung pong mga wala sa mga Hudyo o ang mga hentil po ay itinuturing na marumi. So ang pag-aakala po ng mga Hudyo upang ang mga hentil ay magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, they must be converted into a Jew. No? Pero dito po ay malinaw na ipinapaliwanag po ni Pablo ang kalagayan ng mga hentil at maging ang mga Hudyo nung tayo wala pa sa relasyon sa Diyos. Okay? So meron lamang tatlong tao, okay, dalawang tao. Before Christ came, dalawang grupo ng tao dito sa mundo. Ang tawag po yan ay Jew or Hudyo at hentil. Kapag sinabing hentil, those who don't belong to the Jew. Okay? At ang mga hentil at Hudyo ay itong kanilang kalagayan. Kayo noon ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Doon po sa ibang version ay sinasabi, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So makikita po ninyo dito, patay tayo noon, tayong mga hintil dahil sa ating pagsalansang. Dahil sa kasalanan na tayo na sumasa atin. That is our standing. Katulad tayo noon, sabi, dati nilakaran natin yung lakad ng sanlibutan. Ano ba yung lakad ng sanlibutan? Ang mga taong nasa sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, whether you like it or not. That's what the Bible says. Okay? If you are out
Christ, if you are not belong to Christ, and if you are not under the kingdom or the power of Christ, then you are under the power of Satan, the power of darkness. At ang sinasabi po sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ay mga anak ng pagsuway or children of disobedience. Bakit po sila disobedient? Because they don't believe and they don't receive the way of God. Kapag ang isang tao hindi niya tinatanggap yung kaparaanan ng Diyos, ang sabi po ng Bible, they are disobedient or children of disobedient, anak ng pagsuway. Verse 3, tayong lahat, o mapapansin po ninyo dyan, sinama naman ngayon dyan ng sumusulat. At sino po ang sumulat ng Book of Efeso? Si Pablo. Tayong lahat, kasama na ngayon ng mga Hudyo, ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo noon ay katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Okay, pansinin po natin yung nakapula, no? Yung highlighted in red. Ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. So that is the work of the flesh. Ang gawa ng laman ay hindi lamang po yung pita na nais ng ating laman na laban sa Diyos, kundi ang gawa ng laman ay yung pong mga gawaing makarelihiyon na siyang paraan ng tao upang abutin ang Diyos. So anumang bagay na ginagawa mo in your own way, that is work in the flesh, or bagay na ginagawa ng tao sa laman, na hindi po katanggap-tanggap, hindi po ito tinatanggap ng Diyos. Okay? So dalawa po ang ibig sabihin po ng pamumuhay sa laman. Yung pong nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa gusto ng ating laman, na hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos, at yan tayo, no? Yan tayo before. That is our life before. At yun naman pong paggawa ng religious ordinances na siyang ating kinikilalang kaparaanan upang ang tao ay maging matuwid sa mata ng Panginoon. Yun din naman po ay pamumuhay pa rin sa laman. Kaya nga po, lahat ng hindi kumikilala sa gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng hindi kumikilala na ang kanilang pagiging matuwid at pagiging katanggap-tanggap ay sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay mga taong nabubuhay sa laman. At napakarami pong religion sa buong mundo. Actually, all religions are striving to do good works. They're doing good works. Walang religion na totoo at makadiyos na nagtuturo ng kasamaan. Lahat po yan ay nagtuturo ng kabutihan. Maging yan man po ay Muslim, Shintoism, Buddhism, okay? And Taoism. If you go to their teachings, lahat po'y paggawa ng kabutihan. No? Maging po yung mga Chinese proverbs, marami kang matututunan ng kabutihan doon. Pero yung kabutihan na kanilang itinuturo ay magandang pakinggan sa mata ng tao, pero hindi yun ang kaparaanan ng Diyos. Sapagkat ang tanging kaparaanan ng Diyos upang upang ang tao ay maging katanggap-tanggap sa kanyang paningin ay sampalatayanan, tanggapin, paniwalaan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon. At ipahayag sa mundo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, ang kanyang kasalanan ay binayaran niya doon, at dahil doon siya ay naging anak ng Diyos. So that is the way of God. Lahat ng relihiyon na gumagawa ng kabutihan, maaring yan ay maganda sa paningin ng tao. At yan na ang pinakamabait na tao sa buong mundo. At sabihin na natin, naging successful pa ang buhay niya dahil sa paggawa ng kabaitan. Pero sa mata ng Diyos, lahat ng ito'y basura, menstrual rag, dirty rags in the sight of God, kung ang kanyang kabutihan ay nakabase sa kanyang gawa. Tanging ang katwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ang tinatanggap ng Diyos na matuwid
At tanging yun ang katwiran na tatanggapin doon sa kalangitan. Okay? Kaya po yung paggawa ng laman. Doing good works, and that is your way to be accepted by God, that is also living in the flesh. Kaya po, maraming religyoso, they are living in the flesh. Tingnan nyo, sinners are dead spiritually. That is, the inner man is dead to spiritual things and cannot respond to God. Ang taong spiritually dead, walang relasyon sa Diyos, ay hindi siya naghahangad ng mga bagay na spiritual. Hindi nyo kita ang sarili nyo. Nung kayo wala pa sa Lord, wala kayong relasyon sa Diyos. Meron kayong relihiyon at yung iba sa inyo pumupunta sa simbahan. Yung iba naman ay talagang hindi nagsisimba. Hindi nga niya alam kung ano ang itsura ng simbahan. Ano? Yung sisimba, bihirang magsimba at hindi nagsimba o hindi nagsisimba, ay pumupunta lamang doon just to satisfy themselves and not understanding the way of God. Ano? Pwedeng pumupunta sila sa simbahan pero wala silang relasyon sa Diyos. And that is the dead people. Those are dead. You have no relationship with God. Alam niyo ba na kahit na memoryado mo ang Biblia, katulad ng mga matatalinong tao, meron akong kikilala nun eh. Alam na alam niya, bihasa sa Bible, pero hindi niya kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hanggat hindi mo kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay considered dead. Ikaw ay patay sa mata ng Diyos. Okay? At yung pong dead na sinasabi dito is spiritually dead. Separated from God, you have no relationship with God. Okay? So sinners are not only dead, they are enslaved by the world and live for its pleasures and passions. They are also enslaved by Satan. Medyo mabigat po yung katotohanan yon that a sinner enslaved by Satan. Meaning, ang sinner na tinutukoy po natin ay yung walang relasyon sa Diyos. Once you are not a Christian, once you have no relationship with God, you don't recognize Christ as your Savior and Lord, then kaano ka man ka-religyoso, gaano ka man kabait. Sabihin na natin na ikaw ang pinakamabait o pinakamataas na lang ang grade sa school ng edukasyon sa pagiging tao. Ano? O di kaya ay good manners and right conduct. Meron pa bang good manners and right conduct ngayon? Wala eh. Wrong manners and wrong conduct. Sabihin na natin ikaw ang pinakamataas. Ano? Ang grade doon, 100.1%. Ano? That is the grading of men, but in the sight of God, that is dirty rags. That is a menstrual rags. Basura sa mata ng Diyos. And whether you like it or not, those sinners, those people who do not have relationship with God, they are enslaved by Satan. No? Who is at work in the lives of unsaved people. Satan's usual tactic is to give people false security through self-righteousness. So yun po yung taktika ng demonyo. Kaya karamihan po sa mga hindi nakakaalam ng kaparaanan ng Panginoon ay eto. Namatay yung kanilang kamag-anakan ay kanilang inaasahan at umaasa sila na papasok sa langit kasi mabait naman. Kaya nga po kinukwento nilang kanilang kabaitan. Alam po ninyo, hindi sa pamamagitan ng anumang kabaitang nagawa ng tao ang pagpasok sa langit. Hanggat hindi po natin naunawaan ito, hindi po natin naunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Yan po ang panlilinlang ng Diablo. Tingnan nyo tinawag ni Jesus yung mga Pariseyo. Alam niyo ba yung mga Pariseyo sa Bible? They are master of knowing the Scripture. In knowing the Scripture, master po nila. Alam po nila ang mga yan. At sila po yung mga prominenteng mga tao. Sila po yung kinikilala na tagapagturo ng salita, ng Scripture. Pero alam niyo anong sabi ni Jesus doon sa 8:44? Jesus called the Pharisees children of the devil.
in John 8:44. Yet, they were religious, upstanding citizens. Sila po yung kinikilala ng mga religious people during the time of Jesus. Pero anong sabi ng Panginoon? You are children of the devil. Bakit? They keep on rejecting Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Ano ba ibig sabihin? The Jews, the Pharisees, they are calling Lord, Lord. And yet, here is the Lord, here is the Savior Jesus Christ. Hindi nila tinatanggap, nire-reject nila. Wala silang relasyon, hindi nila kilala. Sila yung mga bulag, sabi nga po ng Bible. Ang mga manyo ay demonyo. Ang bibigat ng salita ng Panginoon. Kaya gusto siyang patayin eh. Diba? Hindi nila matanggap yung sinasabi niya. Sapagkat sila'y bulag, dumating yung tagapagligtas, but they rejected Him. Actually, we are born by nature children of wrath. Ang lahat po ng mga taong makasalanan ay nasa ilalim ng galit. Children of wrath ang tawag po doon. Okay? Yun po yung sinasabi po doon sa 3, no? Tayo noon ay katutubong mga anak ng kapuotan. So, ibig sabihin niyan ay children of wrath. Anak ng kapuotan. Bakit? Dahil sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan eh. Ba't purihin ng Panginoon? Mabuti na lamang po. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya, papaano ngayon niya gagawin ang kanyang pagmamahal at ang kanyang galit? Nasa kanya ang galit sa kasalanan. At nasa kanya rin yung pagiging matuwid bilang Diyos. Ang pagiging matuwid niya bilang Diyos ay kinakailangang parusahan ang nagkasala. At ang kanyang batas sa kasalanan ay kung sino ang nagkasala dapat mamatay. So, ibig sabihin, kung ang tao ay nagkasala, dapat mamatay. Kaya ang tawag po doon ay children of wrath. Tayo noon ay pinanganak na anak ng kapuotan. Children of wrath. But eto, the justice of God shouting out, you must be punished. You must be thrown into the lake of fire, into the place of punishment. That is the justice of God. Alam niyo, kung tatanggapin ng Diyos ang kasalanan na walang kaparusahan, hindi po siya Diyos. Bakit? Hindi siya matuwid. Kaya kailangan maparusahan ang kasalanan. Kaya nga po, sa katalinuhan, karunungan ng Diyos, nandun yung pag-ibig niya, pero hindi niya pwedeng tanggapin ang merong kasalanan. Oh, glory. At yan nga po ang ginawa ng ating Panginoon, no? When we reject Christ, knowingly after reaching an age of accountability, we become children of disobedience by choice. Yung pong mga tao na meron ng sapat na kaisipan. Kaya nga po yung mga bata na meron ng sapat na kaisipan, we need to share Jesus to them. Dahil kung hindi po sila makikinig, no? Hindi po nila papakinggan, kahit na naipahayag natin sa kanila, ang tawag po dito ay children of disobedience. Paano sila naging disobedient? Disobedient to the message of the good news. They rejected Christ. Those who reject Christ are children of disobedience. Malinaw po ba yun? Mabuti na lang hindi kayo naging children of disobedience. Pero tingnan nyo rin, no? Gaano kayo katagal bago nag-response doon sa pag-ibig ng Diyos sa inyo? Hindi ko alam kung si John Del ay nag-response kaagad nung narinig niya. Diba? Yung iba nga ay hanggang ngayon, nagdududa pa. Diba? Kumbaga, yung kanyang paniniwala ay hindi pa rin grounded. Kasi nga po, hindi basta-basta na iwanan mo yung nakamulatan mong pananampalataya na walang basihan. Yung walang basihang pananampalataya na nakamulatan natin ay ang hirap iwanan. Bakit? Nag-sink in eh. Pero may pananampalataya pa yun ng lola mo. Pinasa sa lola mo.
Ang tindingan ng kanilang pagyakap sa pananampalatayang yun kahit walang discipleship eh. Di ba? Hindi naman sila nagkakaroon ng discipleship. Tayo, disciple ng disciple, hanggang ngayon, duda pa rin yung iba. Amen? Tingnan mo na lamang ang gawa ng kaaway. Because the devil will not distract and destroy the belief of those panig sa kanya. Kinakailangan ay maintindihan mo that there is only one way for salvation. And that is Jesus Christ. Amen. And then if you reject that one way of salvation, then you are a children of disobedience. Okay? When we trust Jesus Christ, we become children of God. So ano ka ngayon? Are you a children of disobedience or you are a children of God? If you receive Christ, congratulations, you are a children of God. Pakistulat nga ninyo yan, I am a child of God. Amen. Praise God. I am a child of God. So ano ngayon ang ginawa ng Diyos? Nakita po natin yung ating pong dating kalagayan. Tayo'y patay, anak ng kapuotan, anak ng swail, disobedient, okay? Malayo sa Diyos. Yan po ang ating kalagayan. No? Ano ngayon ang ginawa ng Panginoon? Verse 4, but God, sabihin nga natin, but God, ibig sabihin, ito po ang nagbigay ng solusyon dun sa problema na dati nating kalagayan. But God, anong ginawa ni Lord? Being so very rich in mercy, because of His great and wonderful love with which He loved us. Napakayaman ng kahabagan ng Diyos. And again, mercy is God withhold what we deserve. Ano po ba yung bagay na deserving para sa atin? Dahil tayo po'y nagkasala, we deserve punishment. Dahil tayo po'y nagkasala, we deserve to be thrown into the lake of fire. Tayo po'y mga anak ng kapuotan. We deserve the wrath. We deserve the fire. We deserve the anger of God. But because He is so very rich in mercy, He withhold. Hindi niya ibinigay yung nararapat para sa atin. Ano bang sabi niya? Dahil sa kanyang great and wonderful love, dakila at kamangha-mangha, with which He loved us. Kaya nga po yung pag-ibig ng Diyos ang siyang nag-withhold upang yung mga parusa na dapat para sa atin ay mapapunta sa atin. It is the love of God that withhold. Even when we were spiritually dead and separated from Him because of sin. So ano po ngayon ang ginawa ng Diyos? Sa verse 6, sinabi rito, He made us alive together with Christ. Ano po yung alive dito? Forever alive. Ibig sabihin po, death has no longer power over us. Wow. Nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, naniwala kay Kristo, sapagkat si Kristo ang ibinigay ng Diyos na solusyon, nung ikaw ngayon ay naniwala sa paraan ng Panginoon, He made you alive. Forever alive. Kaya nga po, ikaw ngayon ay wala ng kamatayan. Kaya ngayon, meron ka ng tinatawag na buhay na walang hanggan, hindi pagdating sa langit, kundi the moment you receive Christ, the moment you believe in Christ, you have eternal life. And that life is life without end. And that life eternally is a life with God. Ibig sabihin yung life with God, dito pa lamang sa lupa, kasama mo ang Diyos. At ang buhay na kasama ang Diyos, ang siyang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, you being a person living here on earth with eternal life, meaning with intimacy, with life with God, the Zoe life of God, you must enjoy that life. If you understand this, that He made us spiritually alive, meaning you can enjoy heaven here on earth. Na kahit nandito ka pa sa lupa at sa mundong magulo, sa mundo na walang direksyon, mundo na puno ng kadiliman, ay pwede kang makapamuhay ng katulad ng buhay sa langit sapagkat ikaw ay hindi na taga rito, ikaw ay citizens of heaven living here on earth.
You can enjoy the blessing of heaven while you are here on earth. Yun pong ibig sabihin na God made you alive. The life of God is in you now. Kita nyo si Pablo? Hindi natin matatalo si Pablo at saka mga unang Kristiyano sa kahirapan kanilang dinanas sa kanila pong pagiging Kristiyano at sa kanila pong pagpapahayag ng mabuting balita. There's a lot of persecution. There's a lot of contradictor. No? There's a lot of opponents, enemies during their time. At ang dami rin kahirapan during their time. Pero anong po sabi niya? They live happily. They live hilariously. Wala pong humadlang sa kanila pong kagalakan na parang buhay sa langit dito sa lupa. Yan po yung binuhay na kasama ni Kristo. Oh, you must understand that you are now alive with Christ. Amen. Alin ang buhay na mas maganda sa tingin ninyo? Buhay na hiwalay sa Diyos o buhay na kasama ang Diyos? Ngayon, nararamdaman ba natin yung kagalakan ng buhay na kasama mo ang Diyos? You must enjoy it. At yan ang ginawa ng Diyos sa atin nung tayo nag-ibag-isa kay Kristo. Glory to God. For by His grace, His undeserved favor and mercy, you have been saved from God's judgment. And in verse 6, sabi, He raised us up together. Alam po ninyo, yung pong He made us alive, that is a picture of death has no longer power over us. Kahit ang kamatayan, kahit ang libingan, sementeryo, ay hindi niya kayang lupigin ang buhay na meron ka ngayon kay Kristo. Nga po, ang kamatayan ng isang mananampalataya ay hindi po ito katapusan ng buhay. Ang kamatayan ng isang taong merong buhay ni Kristo sa kanya ay it is a transfer from temporal world to eternal world. Hallelujah. A temporary world to an eternal world. Kaya nga si Pablo, kahit saan siya, masaya siya. Kung ako man ay nandito sa lupa, masaya ako. Gagawin ko ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kung ano man ay uuwi na o ako ay uuwi na. Okay? Sa Panginoon, then good for me. I can enjoy Jesus face to face. Hindi alam po ng mga tao kung ano talagang gagawin sa kanya kasi masaya siya kahit saan. Ganyan po ang tunay na Kristiyano na nakakaunawa kung ano po ang kanyang kalagayan. Masaya siya kahit saan. Amen? At ito, He raised us up together. Ibig sabihin, it is a picture of victory over death. Ang isang tao ay nabuhay na maguli kasama ni Kristo. Kaya nga po, knowing Christ is knowing who you are. Knowing what happened to Christ, knowing what happened to you as a Christian. Nung siya po'y nabuhay na maguli sa libingan, hindi lamang po siya nabuhay na maguli. Kasi it is good news, di ba? Na si Kristo mula sa mga patay ay nabuhay na maguli. Good news yun, tama? Walang nangyayaring ganon. Marami po, meron kayong nabalitan na nabuhay pero namatay ulit. Pero si Kristo nung siya nabuhay ay hindi na po siya namatay. Amen? Pero ang pinakamagandang balita dito ay ito. Hindi lamang si Kristo nabuhay mula sa mga patay. Ikaw din naman, nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya, nabuhay ka rin kasama Niya. Mula sa kamatayan ng kasalanan, tayo ngayon ay nabuhay. It is a picture of victory. Death has no longer power over you. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. So, He raised us up together. Mabuting balita po ba to? Amen. Natutuwa po ba kayo rito? O ito, dagdagan natin. Not only He raised us up together, but He made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. Tayo'y pinaupong kasama Niya. Alam niyo ba, kapag nakaupo ka sa trono, ibig sabihin, that is a picture of authority. God has given you the authority. Do you believe that? Oh, church, you must know who you are now. Tingnan niyo yung pinanggalingan natin.
na ating unang tinalakay, galing tayo sa kadiliman. Authority ni Satanas. Tayo ay patay. Anak ng kapuotan. Anak ng disobedience. Pero dahil sa masaganang kahabagan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, minahal niya tayo sa kabila ng ganung kalagayan. At ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang pagmamahal ay merong aksyon. Kumikilos, gumagawa. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, meron siyang ibinigay. Ano pong ibinigay niya? Ang kanyang anak para sa kabayaran ng ating kasalanan. And then He made us alive. He raised us up. And now, we are seated with Christ in the heavenly places. It is a picture of authority. You have an authority. Pakisulat nga po ninyo dyan, I am seated with Christ in the heavenly places. Okay? I am seated with Christ, together with Christ in the heavenly places. Oh, glory to God. And you must know and understand the meaning of that. You have authority as Christ has that authority. Kaya nga po lahat ng ating pong sinasabi dito ay in the name of Jesus. In the authority of the name of Jesus. That's the meaning. Lahat ngayon, dahil ang trono ng Diyos ay tronong kataas-taasan. Ang trono ng Panginoong Jesucristo is the highest throne ever. And you are seated with Him in the heavenly place. Glory. Hallelujah. You know, throughout the coming ages, we will be the visible display of the infinite riches of His grace and kindness, which was showered upon us in Jesus Christ. Yan po yung sinasabi sa verse 7, that in the ages to come, sa darating na mga panahon, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us in Christ Jesus. Ano po ibig sabihin nito? Ipagmamalaki ng Panginoon na ikaw, ako, tayong lahat, na nabuhay kasama ni Kristo, na itindig kasama ni Kristo, pinaupo sa kataas-taasang trono kasama ni Kristo. Tayo na kanyang minahal, hinugasan ng dugo ng Panginoong Yesus, ay kanya pong ipapakita, will be visible display. I-display niya tayo, ipagmamalaki niya tayo. At ang sabi niya, of the infinite riches of His glory and kindness. Kaya nga po tayo yung ipagmamalaki ng Diyos. Ito yung bunga ng aking kahabagan. Ito yung bunga ng aking pag-ibig. Ikaw ang bunga ng kahabagan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. At iyan po ang kanyang ipapakita sa buong mundo. The glorious riches of His grace. And that is the Church of God. Hello. Are you happy? That you are the one to be displayed by the Lord? Kanya pong ipagmamalaki. Kaya nga tayo, ipagmamalaki din natin siya. Hello? Yan pong gagawin natin. Actually, yan pong gagawin ko sa buong buhay ko habang ako'y may hininga. Alanggat merong boses na namumutawi sa labi ko, ipapahayag ko ang dakilang ginawa ng Diyos. At sila na nagpapahayag ng kadakilaan ng ginawa ng Diyos, ay i-display din ng Diyos. Ito yung bunga ng ginawa ko. Glory to God. The church is purely saved by grace alone through faith. Malinaw po sa atin to. Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace you have been saved by faith. Nothing you did could ever earn this salvation, for it was the love gift from God that brought us to Christ. Love gift sa atin ni Lord ang kaligtasan. Amen? Isang buhay na ganap at kasiya-siya. No one will ever be able to boast, for salvation is never a reward for good works or human striving. Pakisulat nga po natin, salvation is never a reward for good works. Hello? Para hindi po ninyo makalimutan, salvation is never a reward for good works. Why? It is a gift of God. Kaya nga po, wala tayong may pagmamalaki. Hindi tayo makakapagmalaki sa ating kapwa pastor, o kapwa mananampalataya. Bakit?
sapagkat pare-parehas tayong malang may pagmalaki sa harapan ng Diyos. Lahat tinanggap natin ang kaligtasan, libre, walang bayad. Glory to the name of Jesus. Now, what are we now? Ano ang kalagayan natin noon? Ano ang ginawa sa atin ng Panginoon? Minahal niya tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. Pinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. What are we now? Ano ngayon ang kalagayan na natin? We are His workmanship. Naintindihan niyo ba yung salitang workmanship? His new creation. Tayo ngayon yung workmanship ni Lord, the masterpiece of God. Ibig sabihin, yung gawa ng Diyos na merong arte, merong kagandahan. Nakita na kayo ng sculpture na mamamangha ka sa tindi ng ganda ng pagkakagawa. Kapatid, higit pa doon ang pagkakagawa mo sa mata ng Diyos. You are much better than any workmanship of men here on earth. Kung nakakita na kayo ng isang sculpture o isang gawa mula sa kamay ng isang artist, okay? At mamamangha ka sa ganda, wala pa yun sa kalingkingan sa pagkagawa sa iyo ng Diyos. You are the workmanship of God. At yung workmanship na yan, you are a new creation. New creation means nothing yet, never yet existed before. That's who you are now. At ang sabi niya rito sa Tagalog, verse 10, tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Grabe sa Tagalog, ano? Tayo yung pinakamahusay na gawa ng Diyos. Alam niyo ba na ang daming gawa ng Diyos? Nakakita na kayo ng ganda ng bundok. Ama? Meron bang taong makagawa ng mga bundok na yan? Wala. Makagawa ang tao ng artificial na bundok pero maliit lang. Tsaka hindi maganda. Mas maganda yung gawa ng Panginoon. Yes? Pero sabi rito, tayo ang pinakamaganda. Tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Ikaw yon. That is the new created being. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, you are the best creation of God. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Now, sa English, dito sa Amplified Version, we are His workmanship. Pag sinabing workmanship, His own masterwork. A work of art. Yan, a work of art. Grabe yung kaya pala maarte ka. Kasi, ang tindi ng pagka-art sa'yo ni Lord. Amen? Okay. And, yung pagka-created mo, nakita nyo na ang beauty ni Jesus. Di ba, worship natin yung beauty ni Lord, yung kamanghamanghang kagandahan, kabanalan of Jesus. Right? Are you worshiping the beauty of Jesus? You know what? You are created in Christ Jesus. Kung ano si Kristo, ganon ang pagkalikha mo. Glory! Yun ka. Kaya nga, dahil yun ang pagkagawa mo, kapatid, alam mo na ba kung sino ka ngayon? Ikaw ay mamahalin. Kaya nga po, you are a precious thing in the sight of God. You are so precious. Do you believe that? Did you give thanks to God for that? Naunawahan nyo na ganyan kayo katindi sa mata ng Panginoon? Alam niyo ba na ang tingin sa atin ng mga taga-mundo ay parang walang halaga? Dahil ang mahalaga sa mundo ay yung mga taong magagara sa sakyan, magaganda bahay, maraming pera sa bangko, maraming milyong pera, maganda ang kagamitan, maganda yung sinusuot, maraming ginto sa kanilang mga katawan. Yun ang mga mahalaga para sa kanila. But lahat ng yan, kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, basura yan. Pero ikaw, na binuhusan ng Diyos, nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, at kanyang inibig, minahal, ay kanyang ginawa sa larawan ni Kristo. Ikaw ay workmanship. You are the artwork of God. And so precious to Him.
incomparable, the worthy. You are priceless, my friend. Actually, in other words, for that workmanship is poem ang tinawag, ang ginamit ng iba. Bakit poem or poetry? Sabi rito, we have become his poetry. Ano po ba yung ibig sabihin ng poetry? The beautiful Greek word used here is translated poem or poetry, na ang ibig po sabihin, our lives are the beautiful poetry written by God that will speak forth all that He desires in life. Ang Diyos po, no? Nung nilikha niya tayo, lahat ng gusto niyang sabihing magaganda, lahat ng gusto niyang maisip at lais niya na magaganda ay inilagay niya sa iyo. That's who you are. Glory to God. That's who I am. Kaya kung hindi mo alam kung ano ang halaga mo, hindi mo papahalagan po, pwedeng ma-depress ka. Kapatid, kung hindi ka mahalaga, hindi paparito ang Panginoon at ibibigay ang buhay para sa iyo. Hindi siya mamamatay sa cross at tutubusin ka kung hindi ka mahalaga. Because God knows your worth, you must know your worth, my friend. You are the workmanship of God. From now on, you need to work out your salvation. Work out, not work for. You are already saved. So, because salvation is in you now, you must work out. Because God created you for good work. Meaning, nung nilikha tayo ng Diyos, gusto niyang mai-display ngayon yung kabutihan, yung ganda ng ginawa ng Diyos sa atin, yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin, gusto ni Lord na i-display sa mundong ito. So, allow the Lord to display the goodness of Him created in you. The beauty and the righteousness of Jesus Christ in you, nais ni Lord na may display sa mundong ito sa pamamagitan mo. Are you following me? Dahil nilikha ka ng Diyos, kamangha-mangha, kagila-gilalas, kay ganda-ganda, kay beauty-beauty. Ano ba bang salita? Ano? Wow! You are wow! Then, because God created you like that, yun yung itinakda ni Lord na maging buhay mo dito sa lupa. Meaning, ikaw ngayon, yung ganda, kabanalan, katuwiran ng Diyos na bubuhay sa mundong ito, the Lord wants to display His work here on earth through you. Gusto ng Diyos na maipakita yan. Hello? You understand me? Kaya sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, work out. You need to cultivate, carry out to the goal and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling. Ibig sabihin sa buong pag-iingat, buong paggalang, buong pagsamba. You must be conscious of who you are. You are not an ordinary person. Friend, you are a child of God. Alam niyo po yung mga royal people, yung mga anak ng mga hari, anak ng mga mayayaman, tinuturuan nila yung mga anak nila kung papaano kumilos manamit sapagkat sila hindi ordinaryong tao. Sabihin na natin, yung mga anak ng mga politician na mga nagahari sa bansa natin at maging sa mga ibang bansa, tinuturuan sila. At ini-inject sa kanila, you are a royal people. Anong tawag doon? Kayo ay mga hindi ordinaryo. So same thing with us. You must know that you are not an ordinary. You are created in the likeness of God. You are the masterpiece of God. You are the poem, the poetry. Na nung gumawa ang Diyos ng poetry, ay lahat ng mabubuting binibigkas niya ay nasa sayo. That's who you are. And now, God wants you and God help you, strengthen you to display that beauty here on earth. Glory to the name of Jesus. Kaya sabi niya, you need to work out. Kaya po yung pong pagsamba natin ay kusayan, hindi pinipilit. Alam mo, ang taong pinipilit mong sumamba, hindi mababago buhay nun. Hindi yun magkakaroon ng intimate relationship kay God.
hanggang hindi niya naunawaan kung sino siya. Self-distrust with serious caution, tenderness, and of conscience, watchfulness against temptation. So we need to have a watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. So ang pag-work out ng ating kaligtasan ay we must always be conscious of who you are, who we are. I am a child of God. I live to worship Him. At anong sabi niya rito? Timidly shrinking from whatever might offend God. Yung kakilos-kilos natin na it might offend. Hindi naman ibig sabihin na sasaktan ng Diyos, kundi ibig sabihin, it will cause people not to praise the Lord because of what you did or you've done. And these people discredit the name of Christ. And then the last one is this. We are doing this not in your own strength. Kasi hindi natin magagawa ang buhay dito sa lupa na in our own as long as we are in the flesh. Kaya kailangan natin ng patnubay-gabay ng Banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sabi rito, not in your own strength. For it is God who is all the while effectually at work in you. So sino pong kumikilos sa atin, gumagalaw sa atin? Ang Diyos. So you must allow the Lord. Kaya nga po yung praising natin, yung worshiping natin, yung devotion mo kay Lord is you are allowing the Lord to move. You're allowing God to work and live it out. His masterpiece in you, the created being in the being of Christ na siyang ginawa ng Diyos sa iyo. At ang sabi niya rito, God who is all the while effectually at work in you, energizing and creating in you the power and desire, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. So even your will and your work, okay, ay ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan mo for His good pleasure. Para sa Kanyang pleasure yon. Kaya allow the Lord. Yan po tayo ngayon. Tingnan nyo, napipicture nyo ba yung sa mind ninyo, yung pinanggalingan natin, yung ginawa ng Diyos at kung sino tayo ngayon? Galing tayo sa dilim, sa putik, patay, anak ng kapuotan, nasa ilalim ni Satanas. That's who we were. Anong ginawa ng Diyos? Because of His wonderful, because He is rich in mercy and love. Because of His grace, we are saved. And God gave us new life. At ano ngayon meron tayo? Oh, glory to God. You are the masterpiece of God. You are the workmanship of God, and you are the poetry of the Lord. Creating good works in you, created in Christ Jesus, and the Lord wants you to be displayed here on earth. Kaya gusto ni Lord na ikaw ang display ng Kanyang tinapos na gawa sa mundong ito. Amen? Oh, glory to God. Allow the Lord to move and work through you, my friend, because the Lord wants to display His wonderful works, His goodness, His beauty, His righteousness, His kindness to all people sa pamamagitan mo.